Okay guys, so itong trabaho na to na ituturo ko sa inyo, ang dami sa atin madalas na ginagawa to na hindi natin alam na meron palang work from home na ganito. So ito guys, yung order fulfillment. Kung mahilig kayong mag Lazada, mag Shopee, mahilig kayong umorder online, so yung trabaho nyo rito, kayo yung order ng mga products na nasold doon sa e-commerce store ni client. So yun yung magiging trabaho nyo. So pwede itong applyan ng order fulfillment. So pwede nyo rin itong ipang upskill. So ibig sabihin yung mga natututunan nyo rito sa channel natin, bawat video na yon pang upskill nyo yon. So pwede nyo yun ilagay sa skill set nyo dito sa e-commerce. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa yung order fulfillment. Okay guys, dito no, meron tayong pupuntahan na tools kung saan minsan nakalink yung eBay store ni client dito sa mga tools na to. So dito ang pupuntahan lang natin dito ay yung orders. Makikita natin yan sa gilid. So itong orders. Tapos, so lalabas na rito yung mga na-sold na product. So ang gagawin natin ay isa-isa natin isi-send yan sa buyer. So paano nyo makukuha yung mga details? So dito makikita nyo sa bandang right side, makikita nyo rito yung link kung saan makukuha yung product na bibilhin nyo. Dito naman sa baba, ito naman yung eBay kung saan makikita nyo yung product listing na na-sold. Tapos makikita nyo rito yung username nung buyer, itong Yay3681. Tapos pag kinlik nyo dito yung details, lalabas na yung details nung buyer. Pangalan niya, phone number niya, address niya, so kompleto na. Wala na kayong ibang gagawin. Kung hindi, i-copy yung details tapos isi-ship nyo yung product dun mismo sa address nung bumili. So para ka lang umorder sa Shopee, sa Lazada, pero ang gagawin mo dito, iibahin mo yung address. Isi-send mo or mag-a-add ka ng address or mag-change address ka tapos i-address mo to dito kung sino yung bumili dun sa product. So, yun yung pinakatrabaho ng order fulfillment. So, sa eBay, ganito yung itsura niya. So, makikita nyo rito, ayan no, andirito yung username no, nung bumili. Tapos, makikita natin dito, view order details para makuha natin yung info nung bumili ng product. So, kiklik natin yung view order details. Yan, lalabas na rito yung ship to, ito yung pangalan niya, ito yung address niya, ito yung phone number niya. So, inedit ko na lang yung pangalan na to kasi bawal dito sa YouTube yung mabigay ng mga personal information. Okay, so, ang gagawin nyo dito, kukunin nyo yung information ng bumili. Tapos, pupunta tayo dito sa manual monitoring. Okay, kapag wala tayong dropshipping tools, meron tayong manual monitoring kung saan makikita natin yung supplier link. Halimbawa, sa AliExpress, no? Kukunin lang natin yung link dito. Halimbawa, nabili yung product number 4. Kukunin natin yung link ng supplier kung saan natin bibilin yung product para i-ship doon sa bumili. Dito naman sa eBay link, makikita naman natin kung ano yung listing natin na nabili. So, ganun lang. Halimbawa guys, dito sa buyer na to, bumili siya ng denim tote bag na Snoopy. Ang gagawin natin dito, bubview natin yung order details para makuha natin yung info niya. Tapos pupunta tayo kung saan natin bibilin yung product. Yan. So halimbawa andito siya sa AliExpress. Makikita natin yan kung saan natin makukuha yung supplier. Nasa manual monitoring natin or nasa dropshipping tools. So wala tayong ibang gagawin dito kung hindi kiklik natin yung buy. Click natin yung buy now. Yan. Tapos dito makikita nyo sa shipping address may nakalagay na change shipping address kasi ito na ship na natin yung unang na-sold dito sa buyer na to. So i-change natin yan tapos mamimili tayo dito ng card. So yung AliExpress account na to, ito na yung account ni client. So meron na tong naka-ready. Andirito na yung mga funds, andirito na yung PayPal niya, andirito na yung credit card niya para ipangbili natin dito. So click lang natin yung change address. Tapos, papalitan natin yung information na to nung bumili ng Snoopy na bag. So, ganun lang, no? Once na napalitan natin siya, yan, kiklik lang natin yung confirm. Tapos, mamimili tayo dito kung ano yung card na gagamitin. So, sasabihin naman sa atin ni client yan, gamitin mo yung card number 2724. Ito halimbawa. So, kiklik natin yan. Tapos, pi-place natin to, no? I-click natin tong Pay Now. Yan, so, click natin tong Pay Now. Yan, tapos magsa-successful siya, makikita natin yan, payment successful. Tapos, pupunta na tayo sa susunod na ipaprocess natin yung order. So, ganun lang kadali yung trabaho, napakasimple lang. So, dito gagawin natin, syempre, once na na-ship na natin yung product, kailangan mag-a-add tayo ng tracking number. Kasi kailangan malagay natin yung tracking number neto. Unang-una, hihintayin natin na ma-ship. So, pupunta tayo dito sa account, tapos pupunta tayo sa My Orders. Yan, click natin yung My Orders. Yan, kung makikita nyo rito, wala pa rito yung tracking. So, ibig sabihin, may lalabas dyan na track your order. Tapos, doon natin makukuha yung tracking number.
Okay, so halimbawa dito guys, no, lumabas na yung tracking niya. May nakalagay na track order. Para makuha natin yung tracking number, click natin yung track order. Tapos kukunin natin yung tracking number niya. Tapos pupunta tayo dito sa eBay kung saan natin ilalagay yung tracking number. Lalagay lang natin siya dito sa add tracking. Yan, click lang natin tong add tracking. Yan, tapos ilalagay na natin dito yung tracking number at yung carrier. So dito halimbawa, no, SPXB. So ito dapat ang carrier na to ay SpeedX. So lagay natin SPX Express. So pwede naman to, no, save and continue. Kung magkamali kayo, pwede nyo naman siyang i-edit. Okay? So once na na-add na natin yung tracking number, okay na yung product, okay na yung trabaho natin. So ang gagawin naman natin ay pupunta tayo, mag-ship tayo ng product, tapos mag-a-add tayo ng mga tracking number. So yun lang yung pinakatrabaho natin dito sa order fulfillment. So ganun lang kasimple. Ang ganda nitong pang upskill, no, kasi para maging set na yung skills nyo. Meron kayong product listing, product research, tapos nagpo-fulfill kayo ng order. So napakagandang upskill na ito guys. Ang ganda nitong idagdag sa profile nyo. Okay, so halimbawa guys, no, sir, nagkamali ako ng lagay sa tracking. Mali pala yung inilagay kong courier. So ang gagawin natin dyan, kakopy lang natin tong tracking number, copy. Tapos punta kayo dito sa 17track.net. Yan, so lagay natin sa home. Tapos ipipaste nyo rito sa unahan yung tracking, tapos kiklik nyo yung track para lumabas na rito. Yan, yung shipping carrier niya ay yung SpeedX. So balik tayo rito, click nyo lang yung edit. So okay lang naman yan eh. Yan, tapos itama na natin siya kanina. SPX yung inilagay natin, yung pala SpeedX. So lalagay natin siya sa tama, no? Hindi naman ganun kaselan yan. Lagay natin yung courier na SpeedX, tapos save and continue lang natin. Yan. So ganun din, no? Sir, sa kabila nagkamali rin ako. So balik tayo sa all orders. Yan, so kagaya dito, no? Click natin yung view order details. Tapos balik tayo sa ilalim, copy natin to. Copy. Tapos sa 17track.net. So, lagay natin ulit sa home. Yan, paste natin dito yung tracking number. Click natin yung track para malaman natin kung ano yung courier niya. Yan, SpeedX din siya. So, parehas naman sila ng way ng tracking, no? Nakalagay na yung SPX. So, yan yun, no? SpeedX. Okay, so balik tayo rito. Click nyo yung edit. Yan, so lagay natin siya sa tama. Yung carrier niya ay yung SpeedX. Tapos save and continue lang. So, ganun lang. Okay lang naman yun na magkamali. Basta, do-double check nyo lang ulit. Okay, so ito yung trabaho ng order fulfillment. So, balik lang kayo sa AutoDS tool. Tapos, ang gawin yung mark, kagaya nito, no? March 3, tapos yung pinaka-username ng bumili. Yan na lang yung gawin yung mark. Kasi pag may bagong order na pumasok, papasok siya dito sa unahan. So, ganun lang mag-order fulfillment. So, ang gusto ko sa trabaho na to, sobrang dali lang, tapos pwede ka pang kumita ng $3 up to $5 per hour. Ang dami mo makikitang ganitong trabaho. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin mahahanap yung mga ganitong klaseng trabaho. So, ito guys, no, pwede nyo itong i-apply kahit sa ang freelancing website. Pero ipapakita ko lang sa inyo dito sa Upwork. Okay, sa paghahanap ng trabaho na to, so, ang isa-search natin ay yung order fulfillment na keyword. So, itatype natin, no, kahit sa ang freelancing website. So, itatype natin yung order fulfillment or order process. So, halimbawa dito, type natin yung order fulfillment. O, meron na tayo dito. Yan. So, time check. Ang oras natin ay 6:43 PM. So, masyado pa maaga, no? Sa ibang bansa, mga alas 6 pa lang ng gabi, baka nasa trabaho pa yung mga client, kaya wala pa tayong makikitang bagong job post. Pero ang ideal time na mag-apply, madaling araw sa oras natin, alas 3 hanggang alas 6 ng umaga. So, dito, search natin sa filter, lagay natin sa most recent. Yan. So, meron tayong mga makikita rito, mga bago. So, kailangan lang natin magtiyaga na mag-refresh sa mga keywords na to. So, halimbawa, no, hanap tayo dito, Shopify. So, ayan, makikita nyo dito sa ilalim. Shopify Fulfillment. So, ito yung mga dapat natin applyan. Ito yung mga trabaho na isinample ko sa inyo. So, basahin natin yung description ng trabaho bago natin applyan. Siguraduhin natin na order fulfillment lang yung hinahanap ng client na to. So, kung marunong kayo mag-product listing sa Shopify, kagaya ng nasa members area natin. So, pwede nyo nang applyan to kung marunong na kayo sa Shopify. Order fulfillment, kasama siya, no? Pwede siyang maging upskill or pwede siyang applyan, no? Ng order fulfillment lang. So, ito yung mga ideal na job post na yon. Sourcing and fulfillment agent for dropshipping store. So, yun yung pinakita ko sa inyo na check nyo lang yung mga orders tapos isi-ship nyo lang yung mga products dun sa bumili. So, ganun lang applyan, no? Search nyo lang sa mga freelancing website. Order fulfillment or order process. Okay, so sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, stay tuned lang kayo dito sa channel natin at marami pa tayong ituturong mga work from home na non-voice at para sa mga beginners para sa inyo.